Nakaringgan natin ang isang opisyal ng Batangas, Marlon, na hindi lahat ng casualty talagang ipina-report dahil nagre-reflect ito sa kapalpakan ng administrasyon ni Marcos Tama. Jr. So Tama. kaya hindi ako Isang naniniwala. Batangas o official mismo yung kausap natin, no? Tapos ang Na ibibigay tinatakpan mong nila, materyales para makarecover at magpagawa ulit ng bahay yung mga nasalanta, ilang piraso ng square na plywood, square na yero, na walang semento, ni walang coco lumber, ni wala tayong nakitang pako. Nahanap ko na via Camille Samonte ng News 5 PH, Marlon, Justice Secretary Boying Remulla confirms that the DOJ task force is now investigating former President Rodrigo Duterte for possible violation of international humanitarian law in relation to alleged extrajudicial killings in his war on drugs. Ito si Boying Remulla, no? Dapat to, pinapadalan to. Itag nyo nga siya patungkol dun sa, shout out dun sa nagkalye survey, si Vincent. Ano name ni Kuya Vincent? Ewan ko, ikaw yung Shout out kanina, natin, no? Na dapat alam nila dun sa kalye survey, tambak. At halos walang bumoto. Kasi ang tanong dun sa nagkalye survey na yun, kung pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni PRRD? Aba, karamihan at majority dun sa mga natanong o dinaanan ng kalye survey ay nagsasabing pabor, at karamihan sa kanila ang nagsasabing bumalik na naman ang mga shab-shab sa kalsada at dumami na naman ang mga kriminal sa lansangan. Si ano daw yon, YouTube channel Vincent Tabige. Oh, shoutout sa iyo, Kuya. Galing. Follow po natin siya. Sipagsipagan pa rin po natin ang ating kalye survey dahil yan ang mga impormasyon talaga na hindi nadodoktor, na kagaya ng mga survey firms na meron. At mas organic to. Tama, hindi nadodoktor at hindi nababayaran. At ito talagang outright nakikita natin, naririnig natin mismo sa video at audio na mismo mga kababayan natin ang nagsasabi ng kanilang saloobin patungkol dun sa tanong niya na dapat pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni PRRD. Na hindi niya naiimpluwensyahan dahil siya ay common na tao rin na nagtatanong. Correct. At maayos yung pagtatanong, ma'am, okay lang po, survey po. Sir, okay lang po, survey po. Magaling yung ano niya, magaling yung approach niya. And saludo sa'yo, Kuya Vincent, saludo. At yung mga sumasagot, Marlon, makikitaan mo ng facial expression ng pag sinabi nila, oo, kailangan maibalik. Yung longing na dapat merong ganong talagang paraan ng pagsugpo ng pagkalat ng masamang. Ramdam mo sa kanila yung frustration, at ramdam mo sa kanila na sila mismo ay alam nila na nag-iba na naman ang sitwasyon ng kalsada sa ating bansa dahil nagbalikan na naman ang mga masasamang elemento ng lipunan. Yun nga pero Marlon, hindi rin talaga natin pwedeng pakawalan or tayo ay magpa-petiks-petiks lang na tinatawag sa pagpapahayag ng mga, although overwhelming, Marlon, yung maraming nangyayari ngayon. Kaya lang hindi tayo pwedeng magpaka-overwhelmed na kagaya ng overwhelmed ang mga flood controls natin, na kagaya din na overwhelmed ang presidente ng Pilipinas, Marlon, sa mga nagaganap ngayon, in so trying hard to conceal everything na kapalpakan nila by harassing people, the likes of Attorney Glenn Chong. Mismo. Mas marami pa pong isyong panglipunan, mas marami pa pong usapin para ma-address ang kagutuman, at mas marami pa pong mga dapat talakayin at pag-usapan patungkol naman para masugpo ang kagutuman at problema sa kriminalidad kaysa po pag-usapan itong tinatawag na extrajudicial killings. Totoo. At pati yung disbarment case na kinakaharap ni Attorney Glenn Chong. Dahil para sa akin, ang pinakadapat binibigyang prioridad ng gobyerno ni Marcos Jr. ngayon ay parusahan at alamin kung nagagamit ba sa tama ang 1 bilyong piso kada araw na nalulustay dahil lamang sa flood control na alam natin na isang palpak, at alam natin na baliwala ito at hindi nakakatulong para maibsan ang pamumuhay ng mga kababayan natin sa tuwing nananalanta ang bagyo at ulan. Yung bagyo na yan, si Pepito, Marlon maaaring palabas na ng ating bansa. Ano ang tunay na datos na nai-report na ba o hindi pa ng mga sangay ng tagapagbalita, Marlon? Ano ang mga totoong datos ng kanilang damage? Ilan ang nasawi? Ilan ang sugatan? Ilan ang kailangang tulong? Magkano pa ang kailangang budget para sa quick response funds na meron tayo
ang DSWD, sino na ang mga nabigyan ng tulong, 'di ba? Kailangan nating nalalaman yung mga 'yan. Pero Pam, naniniwala ako na marami pa rin tayong mga kababayan na mga netizens ang maglalabas nito sa mga susunod na araw, susunod na oras para makita ng sambayan ng Pilipino yung tunay na kalagayan ngayon ng nabiktima ng bagyong si Pepito. Yun ang hinahanap ko. Sige. Sabi ni Jericho Andrew, si Marlon kinukuha na ng liwanag. May blinds po, hindi namin masara. Baka makagat ng taka yung blinds kaya binitawan namin. I am your precious. Tingnan mo Marlon na ito, GMA one day ago. One reported gorgor in Camarines Norte due to Super Typhoon Pepito. Yun lang ang ni-report nyo. Pero ano ang katotohanan? Ilan talaga ang bilang? Natatandaan natin. Sana ganyan lang. Sana ganyan totoo lang. yan, Hindi diba? naman tayo naghahangad na marami pa yan or anything. Yes, Kasi meron naman tayong basis. Bago si Pepito was Ophel and then Ophel Enteng, no? Hindi, si Marcy pa. No, sino yung sumalat na kay Batangas? Si Marcy ba o Enteng? I believe Enteng. Enteng, So, okay. nakaringgan natin ang isang opisyal ng Batangas, Marlon, na hindi lahat ng casualty talagang ipina-report dahil nagre-reflect ito sa kapalpakan ng administrasyon ni Marcos Tama. Jr. So, Tama. kaya hindi ako Isang naniniwala. Batangas o official mismo yung kausap natin, no? Tapos ang Na ibibigay tinatakpan mong nila, materyales para makarecover at magpagawa ulit ng bahay yung mga nasalanta, ilang piraso ng square na plywood, square na yero, na walang semento, ni walang coco lumber, ni wala tayong nakitang pako, martilyo, or anong tawag dun sa ganun? Lagare, di ba? Si Christine daw yun, sabi ni Tarilay, ni Eli Amboy, ni Digna Mi Amor, saka ni Jane Watco, sabay-sabay pa kayo. Eh di Yun. Christine, kayo na Christine. Hindi, maraming salamat. Joke lang. Actually, na-appreciate namin yung No, ganyang yeah. nag-fill Thank up you. ng mga At information saka sa nakakatuwa atin. yung mga viewers natin, Pam, no? Talagang sila nakikisalamuha sa, alam mo yun, sa talakayan natin. And pasensya na kayo kung hindi namin nababasa lahat. Kawawa ang bansa natin sa mga BBM admin dahil hindi pa ba gigising ang tao. Marami na pong gising. Marami na rin naman na nagsasabi at nagpapahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon or ang kanilang disgusto sa mga mahihinang polisiya or the absence of that even, Marlon, sa online, di ba? Ang problema lang kasi, sadyang ang totoo ay marami pa rin talaga ang nanonood ng mainstream media na unfortunately, hindi ginagawa ng mainstream media ang kanila talagang tungkulin na ibigay ang mga totoong impormasyon. Di ba? Pinipili nila yung mga dapat nilang ibalita. At Yes. minamali nila yung mga tunay na pangyayari. Mhm. At nawawala na yung objectivity ng pagbabalita, kundi puro selective na lang ho ang nangyayari ngayon sa pag-uulat ng mainstream media. At paano natin masasabing nananalo ang marami sa social media? Dahil, Marlon, nagkaroon ang GMA Network Yan, ng maganda report yan. Oo. na 43% down ang kanilang profit. Dahil, di umano na ang social media has really shaken everything. Akala ng GMA ang pinakamabigat na kalaban ay ang ABS-CBN, hindi pala, SOCMED pala. Ayon ito sa verified account naman sa Facebook ni Dr. Richard and Erica Mata. So, Huwag natin kalimutan na. Nung a day bago ituloy uli yung pagdinig sa Quad Committee para imbitahin si PRRD, inamin ng mga Quad Committee na naapektuhan sila ng gusto dahil sa mga banat ng mga vloggers. yes, oo, yung Diba? meron silang press conference. Press ko nila. Diba? No? Gabi Ang kahanap bago, nila ron, puro mainstream media. Pero yung sinisisi nila, vloggers. So ibig sabihin nito, mga katete kay Ebon, ganito tayo ka-epektibo. Kaya po yung pagla-like and share, tuloy lang po natin yan. Hindi lang po kay Third Floor Studio, kundi pati pa po sa mga kasamahan natin na naniniwala na ang gobyernong ito ay bulok at hindi makatao at walang ginagawang katinoan para sa katinoan at para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Oo, pero ito Marlon ang pinaka-relevant na comment ngayon sa comment section natin, yung kay Floren Carlos Suba. Oo. Ang sabi niya, nagpapaaraw si Sir Marlon kasi siguro sa isip niya, baby pa siya. Wow. Then, nagpapaaraw ako, Floren, kasi hindi ako gumagastos para sa glutathione. Tinakpan niya, tinutumayo kanina, di ba? Kinutukan ako. Bakit kinutukan ako? Teka na, agad na. Kinutukan ako ni Pamela. Ang tumayo, di ba? Nakita nyo kanina, balikan nyo mamaya sa favorite play. Tumayo, parang tinakpan. Sarili niya, lipat tumayo. Wala Yung trigger ng liwanag, nagmamigraine Tapos ako, kaya ako na magka-migraine. Pagkuha
Sorry, baby ka nga. Kaya ako na. Hindi naman no masisira schoolboy complexion natin. Pakakatete Eh, galper ka, diba? Nakakabisit ka, Marlon, na wala tuloy yung... Seryoso kasi yung issue ng Atty. Gencho. Bakit tayo napunta sa... Pero sana, no, may interview natin. Anyway, Hindi. pumayag naman Oo, siya. sinabyan naman At natin. magiging kapitbahay na naman natin siya. Oh, and eventually, kung nanonood si Atty. Glenchong, bukas po ang ating channel na magkaroon kayo ng segment araw-araw ng kung sino man gusto mong mapili na kapareha. Kung si Miss Cathy man yan, kung ako Pwede. man yan, kung si Oo. Marlon man yan. Pwede. Wag lang si Mike. wag lang si Mike. Mike, Wag lang si Mike. Wag ka nang mangarap, Mike. Oo. Baka mangarap din si Mike eh. Alam mo, nakakatuwa yung, yung hindi ko makalimutan nung nag-file ng candidacy si Atty. Vic. Mm-mm. Nung in-interview ng mga kasama nating vlogger si Atty. Glenn, Mm-mm. alam mo, ang sagot niya, I'm here for Vic. Yes, nakakaano yun. Ano yun, Takot masyado. ako. I'm here for Vic. Oo. Diba? Nakita mo yung ano niya, no? Yung pagtrato niya at yung pagmamahal, respeto, Oo. no, kay Oo, Atty. Vic. oo. And I believe, pagdating ng paglapit ng May 2025, sana isa sa maging election lawyer ni Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Glencho. Alam ko, ano Oo, na yun? sana, no? Alam ko, nasil na yung, Oo, ano yun. mm-mm. Nasil na yung usapan yun. Ito lang ang gusto kong iwan din na tanong, Marlon, sa tungkol sa kaso ng isang Atty. Glenchong. Ibinaba ng Supreme Court, isinamba sa Supreme Court. Sinampa sa Supreme Ibinaba ulit ng Supreme Court sa... Hindi pa nga eh. Hindi pa. Sa pagkakaintindi ko, Yun hindi ang pa. Yun ang inaantay. Hindi, kasi- Yun ang inaantay. Yun ang Wait lang, inaantay. ang pagkakaintindi ko kasi, sinampa nga sa Supreme Okay, Court. oo. Ngayon, ang order ng Supreme Court ay, Binaba. ay for the IBP to investigate the case of Atty. Glenchong. Ang wala pang ginagawa ay ang IBP to Atty. Glenchong. Para hingin naman yung sagot niya. Yung sagot niya. Tama, So ganun yun. So dito mo, in simple assessment, Marlon, makikita na independent body pa rin ang Supreme Court. Yep. Dahil kung sila ay nabibili at naiimpluwensyahan, malamang ito ay gumulong na or nagkaroon na ng sagot na disbarred na siya. Di ba? And for IBP to still not act on it is probably because they see it as a nonsense case, Marlon, na pagsasayangan lang nila ng oras dahil walang case ng physical threat. Pam, kung hindi ako nagkakamali, meron pang 4 na disbarment case Oo. kay Atty. Glenn. Ito yung patungkol kay Richard Santillan. Mm-mm. At ang mga nagsampa rito, yung mga opisyalis ng PNP. PNP? Ng Philippine National Police. Ano yan, Isa rito nagpapa-appoint si din? dating, hindi, dati pa to. Wala pa, hindi pa si Marcos Jr. na nasa palasyo ng Malacanang. Kasi, yung yung paggurgor kay Monte Cacoron, paggurgor kay Richard Santillan, ang hinihinala ni Atty. Glenchong, ang nasa likod nito ay ang mga Smartmatic at ang binayaran ay yung mga opisyalis ng Philippine National Police na pinamumunuan nun sa PRO 4A ni dating Director, Police General Ted Carranza, na mayor ngayon sa Silang, Cavite. Tapos si Colonel Jonathan Calixto at saka meron pa Colonel Pepe Talio. Etong kasong to, matagal na to, parang 6 na taon na, February 19 pa, Pam. February 19, 20, 6 21, years? 22. 6 years na, di ba? Tama, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years. Oh. Ngayon pa lang siya pinapasagot. Patungkol dun sa kaso, sa disbarment case ng mga police officers na to. And para hindi pa pagsagutin si Atty. Glenchong patungkol naman doon sa disbarment case na may kaugnayan kay Lisa Araneta Marcos, dapat antay pa tayo ng 5 years. At hindi dapat to madaliin. Hindi dapat to i-railroad. Hindi dapat din lalo magkaroon i-whitewash. At hindi dapat, magpa-impluwensya ang IBP, pati na rin ang Supreme Court. Yun ngang natulog ito ng 5 years, Marlon, is already saying that IBP sees it as a nonsense case. Yes. It's not their priority case. Kasi nga, wala talagang case. It is Tama. likely na wala talagang kaso. Di ba? Tama. Kaya alam nila ngayon na i-allocate yung talagang prioritization ba ng oras nila sa pagdinig ng iba pang mga mas mahalagang kaso. Tama. I think that Tama. Atty. Glenn should take that as a sign na hindi ito magpo-progress. Pero wag magpakampante Hindi, si tama Atty. yan. Glenn. Tama naman yan. Kasi, Pam, nakita mo yung ginawang puwersa ng gobyernong ito para lamang mapasoko nila ang isang Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Talagang May pinano. buhay na nawala, may mga Ginipit ari-arian na nasira, marami tayong mga kababayan, sa mga kapatid natin sa KOJC ang nasaktan. Ginipit Talagang talaga nila. ginipit nila Talagang, pasobra-sobra. wala. Kaya dapat natin bantayan ito dahil lahat na naman ito gagamitin ng gobyernong ito para gipitin ng isang Atty. Glenchong at para magamit nila maging isang diversionary tactics upang mapagtakpan ang kapalpakan uli sa flood control project na multibilyong piso
ang nalulustay kada araw. Yes, totoo yan. So, kay Attorney Glenn, alam naman namin kung gaano kakatibay at alam namin kung gaano rin katuwid ang iyong paninindigan at prinsipyo. Alam namin na naniniwala na kami na ang hustisya ay nasa side mo at magwawagi ka dito. Yep. And kahit kailan, hindi mananalo ang kasamaan Yes. sa kabutihan. Yeah, para mong sinabing hindi mananalo si First Lady? Kumakandidato ba sa kaso? Hindi, kasi yung kasamaan sabi mo hindi nananalo. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo naman. So hopefully makaupo minsan dito sa Umakapanayan natin. vlog natin Oo. si Attorney Glenn. Oo. At yes, pag-aaralan namin kung ano naman ang issue ng hinangangaw ng ating DOJ ngayon And, oo, tama. And hopefully, sa susunod na pag-upo ko dito, hindi na ako nakatapat sa tirik na araw. Kaya sige na nga, ayusin Hindi ko na, okay na, Pamela, kayo pa. Kayo pa. Ayusin ko na. Wala rin, Okay na ganun dyan? din. Masyado. Shadow na lang. Kaya mo na, okay na. Okay na, Pamela. Sige na, magpaalam na Okay na, tayo. paalam na tayo. Oo, sabi mo, matapos ilagay paalam na raw. Ito, napakabait ni Pamela, di ba? Bully talaga Tita Dolores eh. May saldi ko. Si Saldi ko nag-on. Akala ko nag-hello si Saldi ko sa atin. Little bastard. Uy, si Saldi ko, nagdemanda rin daw kay Maharlika. Di pa natin na natatapik na ko-content si ano. No? Alam mo, Yung pagkapanalo ni Ma'am ang Maharlika. hustisya, nasa side yan ng mga taong tama. Una anong tawag doon sa ganun? Na-dismiss ang kaso ni Maharlika sa isang fashion designer, Marlon, na wag na natin pangalanan, alam na natin lahat yan. Balikan ninyo kung sino yung fashion designer na yon na nagbigay ng Rolex, mamahaling relo sa isang presidential son na tinanggap naman ito at merong pag-amin sa isang private chat na siya talaga ang nagbigay ng regalong iyon nung nanalo ang isang presidential son as a lawmaker now. Merong ganong pag-admit, Marlon, kasi. So, bakit mo kinailangan na sampahan ng kaso at sabihin na ikaw ay sinisiraan ng mga impormasyon na yon? Na based naman yon sa iyong mga private conversation dun sa taong kinasuhan mo. But the good thing about this, Marlon, is dun sa kasong yon, sa pagdemanda nung fashion designer na yon, sila ay nag-demand ng $2 million Wow. danyos, parang yung danyos, Mm. na hindi nila nakuha dahil nga ito ay na-dismiss without prejudice. Ibig sabihin, hindi na nila pwedeng i-refile. Hindi na pwedeng umapila pa. Hindi na pwedeng umapila pa. So that is So, justice served. final and executory na yun. And that is justice served to Maharlika. Yes. So I believe, based dun sa records, dun sa, alam mo, ang galing sa Amerika, Marlon. Kasi may link. Dun sa link na yon, andun lahat ng public records. Talaga? Oo, makikita Wala mo. sa Pilipinas yan. Wala. Oo, isipin mo sa Pilipinas, 1 billion pesos ang pondo para sa flood control. Ganun. Hindi natin alam, nasa ng records, di Oo ba? nga. Alam mo, Mas magaling ang Pinas. Alam mo, Marlon, kung 1 billion a day ang kayang gastusin ng bansang ito for a specific project such as the flood control, baka, alam na tayo ngayon, baka ang kalahati ng Pilipinas ngayon ay parang kalahati na ng Singapore. Na talaga naman yun ang direction natin, di ba? Naman. Na yun ang gusto natin maging bilang isang maunlad na bansa, na may maunlad na ekonomiya, kung hindi lang ninanakaw, binubulsa ang pera o kaban ng bayan. Sana maliban dyan sa flood control, no, na palpak at kitang-kita yung pagiging inutil ng gobyerno to. Sana yung pangarap ng isang Attorney Vic Rodriguez na mabasura, yung resolution number 10, Oo. no? Ito yung liquidation via certification. Sana mangyari ito. At sana mahinto na talaga. Kasi yung naalala ko, yung dati, ang naging issue kay dating Senate President Manny Villar, yung singit at taga. Aba, hindi nawala yun. Hanggang ngayon po, ginagawa ng Kongreso sa pangunguna nila Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldico bilang siya ang chairman ng APRO, yung singit at taga sa bicameral conference ng dalawang kongreso, ng mataas at mababang kapulungan ng kongreso. Yes, sa tamang mga alyansang magagawa niya kapag siya ay napagbigyan at nabigyan ng mandato ng mamamayang Pilipino na maging senador natin sa 2025, gagawin niya ang lahat, Marlon, na yan ay labanan at maibalik ang Parusang bitay parusang bitay. Oh, tama sa na. mga plunderer, sa mga mandarambong ng pera ng bayan na ang threshold na lamang ay mula 50 million pesos ay magiging 5 million pesos. Actually, Marlon, kung sisipagan mong magbasa ng comments, galit pa nga sila sa bakit bibigyan mo pa ng Totoo. ng
window na 5 million. oo, na makapagsubi ng ano, ng Dapat 5M. dapat 1 million Sabi lang. nga piso lang Piso eh. lang, no? Totoo naman, Okay. Marlon, piso yan eh. Pero hindi mo pera yan. Pera talaga ng taong bayan yan. Sige, yung piso makakaligtaan mo pa. Siguro gawin mo 5,000 pesos. Okay. At isa pa sa sinusulong ni Attorney Vic na talagang para sa masa, Mhm. yun yung pantay na sweldo ng mga manggagawa sa Metro Yes. Manila at mga manggagawa sa probinsya. Probinsya. Tatanggalin na Oo, yung sinatawag yung ng provincial rate. no? Oo. Dahil napaka-perfect example dyan, Marlon, na lagi niyang sinasabi na ang One Piece Chicken Joy sa Maynila ay Correct. pareho ng presyo ng One Piece Chicken Joy sa kung saang Tawi-Tawi or kung saan man may Jollibee na probinsya. Di ba? Tama naman. Tama naman. Oo. Tama naman. So, titingnan natin sa mga susunod na araw, kagaya na sinabi namin kanina, aaralin namin kung ano ang breaking news na nakapaloob sa DOJ press conference yata ang naganap o ambush interview kay Remulla. Importante may Oo. sinabi ang isang Boying Remulla. Yes, at ang isang araw na kasama natin ang Attorney Glenchong dito, so we hear it straight from him kung ano talaga ang estado ng kanyang pagiging ATTY or abogado, di ba? Antabayanan din ho natin dahil ang pagkakaintindi ko bukas may maghahayag ng kanyang suporta ang isang dating senador, Yes. isang dating kongresista, Yes. at patutunayan na sa palasyo ng Malacanang ay merong nagpupulburon Yes. Itataas niya kaya ang kamay ng ni Attorney Vic Rodriguez. Oo. I think it's out. And wait lang, tignan natin if we can already announce it. Talaga? Tignan ko lang kung meron akong clearance Oo. to announce. Yes, kung pwede na po namin i-announce sa vlog namin. Yes, tomorrow, Marlon, meron tayong Kamuning Bakery Cafe Press Conference. press conference. At nandun ang former senator. Nikki Cositeng. At alam naman natin, si Nikki Cositeng ang nagsasabi, hayagan niyan sinasabi, naging viral to sa Oo. social media. Siya ang unang Siya ang naglabas. unang, Bago na pa si nagpupulburon Maharlika. si Marcos Jr. Oo. Tama, bago si At Marcos. kasama niya sa press conference na to ang former executive secretary at ating senatorial aspirant for 2025. Si Attorney Vic Rodriguez. Yes. So, And this press conference will be moderated by our dear Wilson Lee Flores. Yes. So, Antabayanan po tomorrow- natin bukas. Oo. Ito po ay sa oras na, ano na bang Alam oras? ko, 10 o'clock Alas ng 10 ng umaga. umaga. So, we will be there to cover. Please tune in sa channel namin. At para- bukas sigurado tayo, wala na akong sikat ng araw na nakatutok sa mukha ko. Tinakpan naman na kita. Binalik ko lang. Kasi sabi ko sa'yo, magbabay na tayo eh. Babay lang.